Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano po natin palalakasin yung signal ni DICT Free Wi-Fi. Ito po yung portal ni DICT Free Wi-Fi. So accept po natin yung terms of service. Disclaimer lang po, hindi po ito hack na tinatawag natin. So ito lang po yung tutorial para po natin mapa-extend yung signal ni Free Wi-Fi. Kaya wag po nating abusuhin yung free Wi-Fi ni DICT. Applicable lang po ito kung malapit sa inyo yung signal. Yung gagawin po natin dito ay repeater. Ito po yung mga access point na TP-Link na pwede nating magamit o kahit anong brand na mayroong repeater mode or bridge mode. So ngayon ay i-reset muna natin yung ating access point. Marami naman ditong tutorial sa YouTube kung paano natin ma-reset yung ating CPE access point. So heto na nga, na-plug na po natin yung ating PoE adapter. So, i-power lang po natin. So, ayan, mayroon po yung power. Kailangan po natin ng SIM card remover pin or kahit anong pwede na dito yung ballpen na itutusok natin. So, itutusok lang natin tsaka i-hold po natin ng mga 10 seconds. Tutorial na ito ay hindi lamang po ito sa DICT. Pwede rin po itong magawa sa mga private connection po natin. Basta alam lang po natin yung password na isi-share nila. Applicable din po ito sa ating Piso Wi-Fi at sa mga P2P application. Okay, nag-blink na po yung ating router. Hintayin lang po natin yung isa pang blink. So, ayan, nag-blink na siya. So, pwede na po nating i-release yung pin. At saka, pwede na po natin itong i-set up. Pwede naman po tayong gumamit ng cellphone, pero prefer ko yung laptop. Dalawa po yung UTP cable na gamit natin. Tsaka, isalpak lang po natin yung LAN sa ating computer or laptop. Okay, punta po tayo sa network settings at iset po natin yung IP address ng ating TP-Link dito sa change adapter option. So right click lang po natin at punta po tayo sa properties at saka dito sa IPv4. So sundin lang po natin yung nasa video. Pwede din po sana ito sa ating mobile phone. So connect lang po kayo sa Wi-Fi ni TP-Link at ito din yung sundin yung protocol or IP address. So okay, naset na po natin. So punta po tayo sa browser at i-type yung 192.168.0.254. Yung default login info po natin dito ay makikita po natin sa ating screen. Yung region na nailagay ko dito ay Philippines. At saka yung language ay English. Okay. So mag-create po tayo ng new user at password. Bahala na po kayo kung ano po yung ilalagay nyo dito. Okay, ito na po yung ating dashboard ni TP-Link. So, punta po tayo dito sa repeater muna. So, applicable lang po ito kapag wala po tayong modem o router na ilalagay sa loob ng bahay. So, next lang, sundin lang po natin yung nasa video. Dito kasi sa survey or sa scan, so lalabas po dito yung mga 5G networks. So, ayan, makikita po natin yung SSID, DICT. Or kung sino yung malalakas na signal ay doon po tayo kumonect. So dito ay hindi na po ako naglagay ng password. So as is na repeater lang po talaga siya. So kahit sino ay pwede po ditong kumonect. So ayan po yung disadvantage kapag repeater mode. Okay lang din kapag kayo ay kaunti lang nagko-connect. At least na-extend natin yung signal at napalakas pa. So ngayon naman ay isi-set up natin sa AP client router. So kailangan po natin dito ng router or modem. Piliin lang po natin dito yung AP client router sa quick setup. Ineset ko lang siya sa dynamic IP. Bahala na po yung system na maglagay ng IP. So dito tayo magko-connect. So i-click po natin yung survey. So may dalawa pong SSID dito. Yung pinili ko po dito ay yung malakas na signal. Kahit ano, pwede po nating makonect dito kapag alam po natin yung password. So yung DICT kasi walang password. So nalock ko na yung AP, yung MAC address. Tsaka dito ay naglagay ako ng sarili kong SSID
at nilagyan ko siya ng password para wala na pong makakonect na iba, para hindi po humina yung ating internet. At dito sa nilagay nating SSID ay pwede po tayong ditong kumonek. O ulitin ko lang po, pwede po tayong kumonek kahit na hindi sa DICT kapag alam po natin yung login password ng kanilang Wi-Fi, para po ma-extend at magkaroon po tayo ng private connection sa ating bahay. So hindi po ito hack na tinatawag natin. So ayan, na-set up na po natin yung ating AP client router. So ngayon ay itetest natin kung mayroon tayong internet. So ilagay natin sa default yung ating properties ng ating LAN. So ibalik po natin sa dati. So ayan, na-redirect na po tayo dito sa portal ni DICT. Check lang po natin yung terms of service. Every time na ko-connect tayo dito ay magla-login tayo sa kanyang portal, para po ito ay magkaroon po tayo ng internet access. So ngayon ay speed test po natin, kung matetest po natin kung malakas nga ba yung ating connection. Disclaimer lang po, hindi po ito guaranteed na ganito yung speed na makukuha po ninyo. Okay, malakas na po yung connection na yan. Nasa 47, 49 or 50. So malakas na po yan. Ang gamit po natin ay TP-Link CPE 510. So 5 GHz po ito at wala po tayong 2.4 GHz. Siguro kung mayroon kang 2.4 GHz ay nasa 30 Mbps yung speed mo. So depende sa ating signal. So dapat ay may free of sight yung ating antenna. So ito po yung gamit kong modem sa loob. Bali ito po ay Huawei 5V5. So pwede po naman kayong gumamit ng ibang modem na i-connect natin sa loob. Hindi lang po 5V5 Huawei yung pwede po dito. Pwede din dito yung iba pang TP-Link product na katulad nito, or pwede din yung Comfast or mga Mercoses na router. At ito yung aking UTP cable outdoor. So nasa 15 meters. Yung sinasabi ko kanina na free of sight, so kailangan din na walang harang para malakas yung sagap ng ating repeater or access point. At kung mayroon pa kayong ibang mga katanungan, ay i-comment nyo na sa ibaba. So hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood dito sa Lantaw TV. I-click lamang po ang subscribe para sa mga bagong videos natin.